Ngayong papalapit na ang Pasko, nagpaalala ang Department of Trade and Industry na maging masinop sa pamamili at protektahan ang sarili laban sa scam. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Vivienne Alarcado, Assistant Chief ng DTI Consumer Protection and Advocacy Bureau. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali din po. Ngayon pa lamang po, marami na po ang namimili ng pangregalo at pang Noche Buena. Ano po ang tips ninyo para mas makatipid yung ating mga kapatid? Okay po. So, sa kabila po ng kalamidad na ating naranasan, ang hangad po ng DTI ay makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga pamilya ngayong Pasko. Alam natin na tuwing Pasko, maraming pamilya ang nag-all out sa mga handa at paghahanda. Kaya ayaw naman namin na magdikta ng budget sa kanila. Ang layunin po ng DTI ay tulungan ng mga consumer na maging wais at makapagplano ng maayos, lalo't higit ay magamit nila ang kanilang karapatan na pumili at kaakibat naman ito ay ang kanilang obligasyon na magkumpara sa mga pagpipili ang produkto. Sa ganitong paraan po, maiiwasan po ang mga hindi inaasahang gastos at mas magiging magaan ang paghahanda para sa Pasko. Mga tips po, isa po dito, kung nagpaplano po kayong mamili ng pang Noche Buena, i-download po ang price guide sa aming website. And then kung nagbabudget naman po, maaari po nilang hanapin ang aming SKUs na may markang star o Christmas tree. And then gamitin po ang inyong karapatang pumili. I-check ang label ng produkto. Dapat po nakalagay po doon ang expiration date at of course yung presyo. And then mag-take advantage po tayo sa mga promo and bundles. Then i-report din po sa DTI kung may mga makita po kayong mapagsamantala sa mga presyo at hindi po kailangang magmadali ng consumers na mamili dahil wala naman pong nakaambang pagtaas na presyo. Sinabi na po ito ng mga manufacturers na mananatili ang presyo ng mga ito hanggang katapusan ng taon. Pero kung may iba pang konsiderasyon tulad po ng ayaw na nilang magastos pa sa iba ang budget, na nakalaan para sa Noche Buena o kaya ayaw nilang magmadali sa huli, mas maganda pong mamili na ngayon. And then para naman po sa pagbili ng mga produkto online, ng mga pangregalo sa ating mga inaanak at mahal sa buhay, kung bibili online, kailangan po i-check nito kung ito po ay sakop sa mandatory certification ng BPS or yung Bureau of Philippine Standards at i-verify po kung may PS mark o ICC sticker ito. Then tignan at siguraduhin may detalye ng seller, warranty at polisiya sa refund at return. And then importante po mag-ingat po sa too good to be true o masyadong mababang presyo, hindi tugma o kulang sa product information, mababa o walang customer feedback or reviews, hindi kilala o mapagkakatiwalang website o platform, and then wala pong ligtas na paraan ng pagbabayad. Then pressure tactics, at ang ehemplo po nito ay yung limited time offers, only a few items left na naka-disenyo upang madaliin ang ating mga mamimili. And then i-check din natin kung compatible ang bibilihin gaya ng paggagamitang electrical outlets, lalo na kung hindi ito local na produkto. And then ugaliin po nating basahin ang tamang paggamit ng biniling produkto at serbisyo. Sakali man po na nabiktima na ng scam or may mga reklamo po sila sa mga gusto nilang i-return or mga exchanges, saan po ba pwedeng magpatulong? Meron po tayong mga ahensya po na nagpapatupad po ng ating Consumer Act. Nandyan po ang DTI. Pwede pong sa aming mga social media sites. And then sa DOH at saka po sa Department of Agriculture. Marami pong salamat, Ms. Vivienne Alarcado ng DTI.